Magandang hapon po, no? So, nagpapatuloy tayo sa gawain ngayong Marso, no? At tayo munang manalangin para patuloy ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Panginoon, we thank you, Lord, sa hapong ito. Patuloy ka namin sinasamba sa oras na ito, Panginoon. Lord, hindi lang kami yung nananambahan, Lord. Marami this Sabbath day for this Gulf country, Panginoon, sa buong GC. Lord God, hindi lang sa Qatar, Panginoon. Lord, itong araw na to, Lord, mapupurihan ka ng mga anak mo. Amen. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Ikaw yung manguna, Lord God, sa bawat isa sa amin na nagpupuri sa iyo, Lord, at nanambahan aming Ama. Lord, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 So, ngayong buwan ng Marso, no, pinangunahan tayo ni Kuya Jonathan sa ating topic na carry on. Carry on. Hindi po ba ako? Hallelujah. So, doon pa lang naman sa topic natin, makikita natin yung may mensahe ng dating niyahatid sa atin yung Panginoon, no? Sabi, carry on, magpatuloy tayo, no? Huwag tayong manghihinawa. Huwag tayong magsasawa. Ano po? So, yung Kristiyano, kahit nadadapa, babangon yan. Amen. Amen. Tatayo tayo, ano? So, alalahanin natin na lagi natin kasama ang Diyos at inaanyahan tayo laging magpatuloy, ano? So, dun sa topic ni Pastor Jonathan, sabi doon, yung kanyang topic, abiding in our calling in a modern world. So, mula po dun sa 1 Corinthians 7, 17 to 24, no? So, yung very challenging po doon yung yung panahon na kinakaharap natin ngayon, no? So, maraming nahamon sa buhay, lalo na nung pandemic, at nakita natin just snap of a finger, parang ito ba yung buhay pala? Ito pala. So, nakita natin yung malaking pagbabago sa buhay natin, ano? So, maraming nahamon yung buhay at marami yung, siyempre, at that time, maraming nawalan ng trabaho. Marami rin naman ding, siguro, marami rin ding pinagpala at especially, nagamit yung internet, no? So naging, naging malawak yung impluwensya ng internet, no? So, yung mga bata, nakakapag-vlog na rin, ano? So, yung senior citizen, so, halit na dati nasa middle lang yun, no? So, nagbago yung lahat, ano? So, Amen. So, sabi ron, magpatuloy sa dating kalagayan doon sa 1 Corinthians, no? Ng buhay na may pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, God always encouraging us, ano man yung maging, sitwasyon natin sa ating buhay, ano po? At pangalawa, yung po yung topic ni Pastor Matt, no, yung fresh na fresh pa, ano. Natatanda po ba natin yun? So, yung Kristiyano, 1 Timothy. sa 1 Timothy, 2 to 3, 2, 3 to 6, ano po? Tama po ba? 2, 3 to 6. 2 to 6. So, saan ba kinukumpara tayong mga Kristiyano? Soldier, farmer. Sa soldier, athlete. sa athlete, Farmer. sa farmer. So, amen. So, natatandaan ba? Fresh na fresh talaga, no? Hallelujah. So, bakit daw, kinukumpara yung Kristiyano sa isang soldier? So, we have to be brave, ano? As a Christian, kailangan we have to be brave, tumayo, panindigan yung pananampalataya natin. Amen? So, ganun din yung athlete. Sabi doon, yung disiplina, may disiplina, no? So, kasi yung mga athlete, merong timetable yan kung kailan magpa-practice. May yung kinakain yan, merong may sukat. So, ganun ka-discipline yung mga atleta, no? May timetable. So, tayong mga Kristiyano, kailangan ganun din, ano? Amen. Hindi lang may timetable dun sa pag-aaral lang sa salita ng Diyos, sa pananalangin. Siyempre, meron tayong goal. Meron tayong goal, ano? So, doon pumapasok yung disiplina ng isang pagiging Kristiyano. Ano po? Pangalawa, yung farmer, which is hardworking. Describe ni Pastor Matt, no? So,
umulan man bumagyo, nagpapatuloy. Yes. Amen. At ngayon pong hapon, ang sa akin naman po dito, matatagpuan dun sa Mateo 23, verse 11, ano po. So, ang pamagat po lang sa akin ay greatness in servanthood, ano po. Greatness in servanthood. Mula po dun sa Mateo 23:11, sabi dito, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Amen? Nawa ko mula dun. So, in other words, ano, yung leader ninyo, yung maglilingkod sa inyo. Sino ba yung leader natin? Sila yung maglilingkod sa atin. Hindi sila yung paglilingkuran natin. Amen. Amen. Ayun ka. So, ganun yung ini-emphasize dun sa word na sa Mateo 23. So, hallelujah. So, hindi lang sa leader ini-emphasize, no? Sa lahat ng Kristiyano. Amen. Amen? Sa lahat ng tumanggap at kumilala kay Kristo. Amen. Hallelujah. Lahat po ba rito tumanggap na sa Panginoon? Amen. Hallelujah. So, it's in every one of us, ano? So, tayo, leader tayo. Hindi lang yung mga pastor, hindi lang yung mga tumatayo rito, hindi lang yung mga nag-BS leader, kundi tayong lahat na nakakilala kay Kristo ay isang leader. Ano po? So, paglilingkuran natin yung ating kapwa. Amen. Amen? So, sabi rito no, sa Mateo 23:11, ang pinakadakila sa inyo ang magiging lingkod ninyo. So, ang tanong, bakit kaya nasabi ng Panginoong Hesus yun, ano? Para mas lalo natin maunawaan, tingnan po natin yung teksto nito. Yung konteksto, ano po, mula dun po sa Mateo 23 din, sa 1 to 7. Meron po ba tayo? Wala. Okay, sige po. So, babasahin ko, ano po, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpapasan ng mga iyon. So, pawang pakitang tao lamang ang kanilang mga gawa, ilalaparan nila ang kanilang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ang palawig sa laydayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Amen. So nakita po natin yung yung konteksto nung sinasabi ng Panginoon Kristo, no? Dapat yung sa Matthew 23:11 na ang pinakadakila sa inyo ay maglilingkod sa inyo kasi nakita ng Panginoong Hesus na itong tagapagturo ng mga ito ay siya mismo yung nagte-take advantage doon sa kanilang mga itinuturo. Amen? So, hindi sila, tinuturo lang nila sa bibig, pero sila mismo hindi sila ginagawa. So, yung karangalan lang ay napupunta sa kanila at ngayon, sila mismo yung mag-a-identify sa'yo kung ikaw ba ay matuwid. Ganun lang sila, no? Kung ikaw ba ay masama. So, kung close mo sila, mabuti ka. So, ganun yung description ng mga karakter nung mga scribes o tagapagturo ng kautusan, ang kautusan or yung mga Pariseo, ano po. So, they take advantage of their position sa kanilang mga sariling interest, ano? So, matataas yung tingin nila sa sarili nila. So, yan po yung karakter ng mga leader na tagapagturo noon, ano? So, kaya lang, kung ano yung nakikita natin noon o nabasa natin ngayon, still, nag-i-exist pa rin po yun, ano, hanggang ngayon. Nakikita pa rin po natin yun sa mga leader, pero wala po nandito,
Malapit. So, wala po dito nun. Amen. Hallelujah. So, kailangan natin evangelize. Hallelujah. So, patuloy tayo mag-evangelize. So, yun po, yun yung nakakalungkot na ano, no? Na kung saan nakikita pa rin natin yung pag-uugali noon sa hanggang sa ngayon, ano po? So, amen. So, si Jesus Christ ang great example of a good leader. Kaya lang, nakakalungkot na mas marami yung ano, mas nagiging baliktad ang ano, no? Ang ginagaya yung mga Pariseo, hindi si Jesus Christ. Ano po? So, it's always Jesus Christ, pero ang karakter na nagagaya ay yung mga Pariseo, ano? So, yung mapagsamantalang mga leader, ano po? So, dito po sa maiksing Mateo 23:11 nito, ano? So, sinasabi ng Panginoong Hesus na kung sino yung mga great ay yung magiging tagapaglingkod nyo. So, may 3 puntos po akong nais ihayag. Ano po? Una, itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang pinakadakila sa kanila ay dapat maglingkod sa iba. Amen. So, yun po yung una. So, siya na pinakadakila sa inyo ay magiging inyong lingkod. So, ang paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod sa Diyos. Amen. Amen. So, yung paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod sa Diyos. Ano po? Amen. Amen. So, ang sabi rito, ano, hindi kailangan ni Kristo na paglingkuran natin siya. Amen. Ang nais niya, paglingkuran natin yung kapwa natin. Ano po? So, yun ang inuutos ng Panginoong Hesus. Ano? Dahil ang sabi mismo ng Panginoong Hesus, kung ano yung ginagawa niyo sa Aba, o sa maliliit na ito, eh siya rin ginagawa niyo sa akin. Amen. Ano po? Dahil ang thinking natin, pag tayo ay nagsisimba, tayo ay maawit sa simbahan, lagi tayong matin ng Bible study or something na ganyan, na maka-Diyos, pinaglilingkuran na natin ang Diyos. Which is, hindi po gano'n, ano po? Amen? Amen. Mas kinakapanata kayo sa akin, ha? Hallelujah. So, ganun yung itinuturo sa atin na salita ng Panginoon. Ano? So, mas paglingkuran natin yung ating kapwa. Amen po? Sabi niya, kaya ang sabi ni Jesus, naparito ako sa lupa upang maglingkod, hindi upang paglingkuran. Ano po? So, karaniwan, tinitignan ng mga tao ang pagiging dakila sa pamamagitan ng kung gaano karaming tao ang naglilingkod at nagpaparangal sa kanila. So ito yung alakaran ng mundo, ano? So if you are marami kang follower, kung maraming sumusunod sa'yo, naniniwala sa'yo, titignan ng tao, very successful ka. So, which is, hindi ganun yung nais ng Diyos. Ano? Ang isang lingkod ng Diyos ay yung inuuna yung kapakanan ng iba, hindi yung kapakanan ng sarili. Ano po? Parang sinasabi ng Panginoong Hesus na ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging utusan ninyo. So, kaya ba natin yon? Utos-utusan lang? Amen. Hallelujah. So, sila yung nasa tuktok, yung mga, sa makamundong sinasabi natin, no? Sila yung nasa tuktok, sila yung nasa taas. So, sila yung pangkaraniwan, sila yung pinaglilingkuran, ano? Pero sa kaharian ng Diyos, yung isang pinuno, ito ay tinalaga upang maglingkod sa atin, sa kapwa natin, ano? Ang pinuno ay may kapangyarihan at posisyon, ngunit ang mga ito ay binibigay upang maglingkod sa iba. Ang pinunong nasa itaas ay nilalagay ang kanyang sarili sa ibaba upang maglingkod sa iba. Pinakita ito sa atin ni Jesus, ano? So, naparito, sabi niya nga, naparito siya hindi upang paglingkuran, kundi siya ang maglingkod, ano? Amen. Sa katunayan, hinayaan niya sa atin na siya ay kutsain, siya ay paratangan, ipako sa krus, ano? So, hinayaan niya yun, which is, ang pagkapako sa krus, ay ito ay ginagawa lang sa isang kriminal. Pero ito ay nangyari sa Panginoon, ano? Upang tayo ay ipakita na siya mismo ay naglilingkod sa atin, ano? Amen. Yung mga tinawag ng mga pinuno ay hindi dapat tumingin sa kanilang kapangyarihan at posisyon para sa kanilang personal na kalamangan o kalwalhatian. Ngunit dapat
makita ang gayong kapangyarihan at pusin bilang paraan kung saan dapat sila maglingkod sa iba. Kahit na sila ay nasa itaas, nilalagay nila ang kanilang sarili sa ibaba. Kahit na sila ay nasa pinakadakila, tinatanggap nila na sila ay pinakamaliit. So, kahit na sila ang una, tinuturing nilang sila ang huli. So, ganun po yung isang katangian ng isang great leaders. Amen? Amen. Hallelujah. So, pangalawang puntos po, no? Hallelujah. Pinapakita ng talatang ito na mas pinapahalagan ng Diyos ang pagpapakumbaba at paglilingkod kaysa sa makabundong katayuan o kapangyarihan. No? So, pinapahalagan ng Diyos kapag iniuna natin yung kapakanan ng iba kaysa sa ating sarili. No? Pinapahalagan ng Diyos yung sakripisyo natin sa ating kapwa. Yung ginagawa natin, sakripisyo natin sa ating kapwa. No? Yung oras na binibigay natin sa ating kapwa na pinaglilingkuran natin. Pinapahalagan ito ng Diyos. Ano? So, sa ikalawang puntos na ito, so meron akong tatlong puntos pa rin. So, sabi nito, ang kapakumbabaan ay nagbibigay sa Diyos ng papuri. So, Amen. yung pagpapakumbaba, nagbibigay sa Diyos ng papuri. So, hindi marami sa atin yung pinalad na merong matataas na pinag-aralan. So, magagaling or very talented, ano? So, hindi marami sa atin yung may maayos talaga na pamumuhay. So, ngunit pinili ng Diyos yung kaba na katulad ko, katulad nyo, para maglingkod, ano? Amen. Para mataas ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ano po? Amen. So, isang halimbawa nito yung si Gideon, no? Kung nabasa nyo na po yung kwento ni Gideon, ano po? Dun sa Judges, sa mga hukom, ano? Sabi niya, ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manasseh. At ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang Midianitang ito at para ka lang lumalaban sa isang tao. So, alam lang natin yung ano, no? So, dinidescribe ni Gideon yung sarili niya, yung lahi niya na siya lang yung pinakakaba, pinakamahina. Pero ito ay tinawag ng Diyos, ano? So, hindi minsan laging ganun yung pakiramdam ko eh. So, hindi pala ganun, ano? So, talagang God will give us the courage, ano? Amen. Para pagsilbihan siya, ano? Amen. Hallelujah. Para parangalan siya, ano po? Amen. So, yung ano, no? So, yung punto rito, hindi na, I'm not capable, ano? Hindi na, but God is capable na tulungan tayo na paglingkuran siya, ano po? Hallelujah. Amen. So, dito po under ng puntos number 2, so mayroon pa rin tayo. Humility recognizes the gift of God, ano? So, ano ba yung mga gift of God? Mula po dun sa Galatians 5:22. Ano po ba natin yun? Yes, the fruit of the flesh. Yes, amen. So, yung pag-ibig, di ba? Yung magalakan. Ito po yung fruits of the gift of God, ano? Yung pagtsatsaga. Fruit of the Spirit. Amen. So, yung kabutihan, yung katapatan. So, kinahunan. So, ito po yung bunga ng kaloob ng Diyos sa atin. So, ano man yung kagandahang loob na ito, na ating na ipamalas sa ating kapwa, ano, ito ay kaloob ng Diyos. Ano, nagmula ito sa Diyos. Kaya dapat lang natin ibalik sa Panginoon yung anumang ating nagagawang kabutihan sa ating kapwa. Ito ay dahil sa kaloob ng Diyos mula sa atin. Ano po? So, siya po yung nagbibigay ng lahat ng ito. Ano po? So, ganun din yung ating mga talento, anumang talent na meron tayo. So, God give all of this to His glory. Ano po? So, ako man, walang talento sa pagtugtog, but anyway, I'm trying hard. Kasi matanda na rin naman sa Oh, it's good. It's good. You're great. You're great. Good job. So, salamat. It's your time to shine. Salamat at merong charge na yung mga bata, so ini-encourage yung mga bata kasi talagang dapat bata pa lang matuto na ano. So kung sino man yung nais na may interest sa pagdating sa musika or sa ano mang nais nyong paglingkod sa Diyos, is welcome na welcome po, ano. Amen. So tulong tayo sa paglilingkod sa Diyos, ano po.
Amen. So number 3, ano po? Humility cherishes the gospel, ano? So yung kababaang loob ay pinapahalaga ng ebanghelyo. Ano ba yung ebanghelyo? So ito yung gospel. Yung gospel yung sinasabi dito sa John 1:1, ano? So ito mismo si Jesus Christ. So it cherishes the gospel. So yung kababaang loob pinapahalaga ng ebanghelyo. Sabi dun sa John 1:1, so nang simula ay naroon ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So ito po si Jesus Christ. Ito yung gospel. So it cherishes the gospel. So pinapahalagaan natin. Ibig sabihin, pinapahalagaan natin si Kristo. Pinapahalagaan natin yung inuutos ni Kristo. Ano po? Amen? Amen. So sinabi niya na magpakababa kayo. So if we follow those binabanggit ni Jesus Christ, so i-cherish at pinapahalaga natin kung ano yung tinuturo niya. Ano po? Si Jesus ay tinuturing ng marami bilang pinakadakilang guro at propeta na nabuhay sa kailanman. Hindi siya nabuhay sa isang paraan sa pagsisikap na maging pinakamahusay. Namuhay siya bilang isang utusan. Ano? Ang layo nun ni Jesus ay maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa atin. Hallelujah. So bilang isang mananampalataya, dapat tayong maging katulad ni Jesus na naglilingkod sa iba. Amen. So yun po yung lagi nating basahan si Jesus Christ. Ano po? Ang pagpapakita ng pagmamahal sa iba ay nangangahulugang itinataas mo sila at tutulungan sila. Hindi mo ito magiging hindi ito tungkol sa ating sarili, bagkus palaging may puwang para pagsilbihan ng iba, no? So, at huwag po tayong matatakot na magsilbi o tumulong sa iba sapagkat ang Diyos ay gagawa rin naman ng paraan na tapikin yung ibang tao para ikaw naman ay tulungan, ano po, para rin naman mapunan yung mga pangangailangan natin. Amen? So, hallelujah. At andito na po tayo dun sa pangatlong punto. Ano po sabi rito? Ipinahihiwatig din nito ang mga nasa posisyon sa simbahan ay dapat gamitin ang kanilang impluensya upang makatulong at hindi upang mangibabaw sa iba. Amen. So, sabi rito simbahan eh, no? So, let's make it in general, no? So, parang nakikita naman natin na gano'n, no? Especially sa mga politician na kaya lang naman, or let's say sorry, no? In public servant, tabi na lang natin, no? So, amen. So, nakikita natin na nagtatrive lang sila doon sa posisyon na yon para sa kanilang glory. So, personal na interest, ano? So, ito yung ayaw ng Panginoong Jesus. Bagamat alam ng mga eskriba o ng mga pariseo ang kautusan, hindi nila ito sinasagawa, hindi sila nagpapakita ng anumang pagmamahal o pagmamalasakit sa tao. So ganun yung kaya lagi silang nire-rebuke ng Panginoong Hesus, lagi silang nag-aaway, Nakatuon sila sa kanilang sarili at laging nais ipakita kung gaano sila kahusay. Kaya lagi silang na dapat sana sa mga katulad nilang mga namumuno ay inuuna ang kapakanan at pangangailangan ng iba bago ang kanilang sarili. So kabaliktaran talaga yung mga kaisipan noon at hanggang ngayon, So iniisip lagi na kung paano tayo o paano makakalamang or something like that, So lagi nating ina-emphasize ang Jesusness o yung halimbawa ni Jesus Christ na mayroong compassion at may servant heart, Hallelujah. Amen. Sabi dito, with an increasing need for true servant leaders to guide God's kingdom, those called to leadership positions must look to God's word for guidance. Amen. So, word of God talaga yung magiging guidance ng isang leader, ng isang Kristiyano, ng isang katulad ko, isang katulad niyo. So, kaya laging ang church, ini-invite or ini-encourage lagi tayo na mag-meditate, magkaroon tayo ng quiet time. So napakahalaga ng meditation or quiet time sa isang Kristiyano. Kasi ito yung mag-guide sa atin, ito yung mag-lead sa atin kung paano tayo magdidesisyon, kung paano tayo makikutungo sa ating kapwa. So it leads us na lagi nating kausap yung Panginoon. Amen. Sabi nga ni Pastor Ed Lapich, yung mga Kristiyano daw na lalamig or nagbabackslide, ito daw po
yung mga Kristiyano na hindi nakakapag-quiet time, hindi nakakapag-devotion, hindi nakakapanalangin. So, pagka ganon, so talagang manlalangin tayo, no? Para lang rin yung relasyon eh. Pagka hindi mo kausap lagi yung isang tao, magkakalimutan talaga. So, inaalahan tayo ng Panginoon bilang isang leader, bilang isang Kristiyano na devote out our time doon sa Word of God. Ano po? Amen. So, hallelujah. Tapos na pala yan. So, bago tayo magtapos, tingnan natin ang ilang magandang halimbawa ng ginawa ng Panginoong Jesus. So, maiksi lang naman talaga tong ating teksto. Sabi dito, Jesus Christ, ito po yung mga halimbawa ni Jesus. Jesus Christ demonstrated servant leadership by washing His disciples' feet. So, sa panahon ng Panginoong Jesus, ang gumagawa nito ay yung mga alipin lamang. So, alipin lamang. Ngunit, pinakita ng Panginoong Jesus kung paano yung pag-serve sa kanyang mga alagad at alipin. So, even siya ay Diyos, pinakita niya yung humility and love sa kanyang mga disciple at sa tagasunod. Sabi dito sa John 13:14-15, kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ang isa't isa sa inyo. So, binibigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. So, ini-emphasize talaga ng Jesus Christ na tularan natin siya. So, gayahin natin siya. Amen? So, yung panggagaya, hindi masama. Basta sa kagubuti ng ating kapwa. Ano po? Amen. Pangalawa, Jesus also talked about the importance of serving others. Mula po dun sa Mark 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So, pinapakita rin mismo ng Panginoong Hesus kung paano isagawa ang tapat na paglilingkod. Hallelujah. Doon po sa Philippians 2:3 and 4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pangsariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili, sapagkat pagmamalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. So, ang pagpapakumbaba ay dapat maging pangunahing katangian po ng isang leader o Kristiyano. Amen. So, ito yung si Jesus Christ talaga yung example, at we encourage ini-encourage na tayo na yung humbleness talaga yung dapat na makita sa atin bilang isang mga Kristiyano po. Pangatlo, sabi rito, another way Jesus demonstrated servant leadership was taught His compassion for others. Mula po doon sa Matthew 9:36, na makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay litong nito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. So, nakita ng Panginoon yung habag niya dun sa mga tao. So, sabi rito, ang habag na ito ang nagtulak sa kanya na pagalingin yung may sakit, pakainin yung walang makain, yung mga nagugutom, at makipagkaibigan dun sa mga itinakwil ng lipunan. So, hallelujah. At dito po sa pang-apat, another way we can become servant leaders is by empowering others. So, ito rin po yung mahalaga, as a leader, kailangan natin i-encourage, i-support yung bawat isa sa atin. Huwag tayong maghahatakan, huwag tayong magtutulakan, kundi lahat, i-lift natin yung bawat isa. So, walang siraan. Kailangan tulong-tulong. At dito naman sa church, nakikita naman natin. So, Amen. 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 We help each other talaga. So, ito po talaga yung natures nung paglilingkod ng church bilang isang anak ng Diyos. So, hindi tayo pwedeng magkanya-kanya, kundi yung as a whole, doon tayo malakas. Hindi pwedeng maghiwa-hiwalay. Amen. 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 At sa panguli, ito po yung aking pinali. Sabi dito, si Jesucristo ang pinakadakilang halimbawa ng isang lingkod na pinuno, at pinapakita sa atin ang kanyang buhay
at mga turo kung gaano kahalaga na namuno ng may pagmamahal, habag at puso ng isang lingkod. Ano po? Tayo mga Kristiyano ay hinihikayat ang halimbawa ni Jesus at maging mga lingkod na pinuno sa ating mga nasasakupan. Amen. Maaari tayong maging mahusay na mga pinuno sa pamamagitan ng pagpapakita ng habag, pagbibigay ng kapangyarihan sa iba, at pagpaglikha ng isang kultura, paggalang at pakikipagtulungan. Ang pangunguna ng may pagmamahal at pagpapakumbaba para sa kalwalhatian ng Diyos ay gumagawa ng isang positibong pagkakaiba. Ano po? So, amen po. Glory to God. Hallelujah po. Amen. At ngayon po, tayo po ay Sige po. Hindi, mami. Ano sa grouping ba? mag-grouping na po tayo. Ano po? Bigyan mo ng question. So, meron po tayong dalawang question dito. Ano po? Para sa ating ano. Sabi rito, tayo ba ay nakapaglingkod na sa ating kapwa? Amen. Sa paanong paraan po natin ito nagagawa? So, ito po yung ating pagbubulayan. Amen. Amen. Glory to God po. Hallelujah. Amen. Amen. Sige po, salamat po sa lahat ng mga nakasama natin dito sa church, sa live. Salamat sa patuloy niyo panalangin, even sa mga patuloy tayong magdalangin. Alam natin that we will carry on with our calling. Bye-bye. Amen. Glory to God po. Marami po salamat sa lahat po ng nakibahagi po sa atin ngayong araw na ito sa FB Live at ganun din po dito sa church po. Tunay nga po na nangungusap po ang Panginoon sa atin at araw-araw po tayong binabago ng ating Panginoon. Glory to God. Amen. Praise God po. Salamat po sa lahat po na nakilahok po sa ating mensahe ngayong hapon. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at patuloy na pananalangin. Praise God po. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah.